makalipas ang halos 30 minuto, nag-report ulit sa atong ng live mula na sa loob ng gusali. Napakalakas. Dito sa aking likuran, ito yung building na ating sinisilungan. Kung mapapansin nyo, merong mga haras. O apo, napapagod ka na ba dito sa bahay? Hindi naman po, La. Kaso, napapaisip po ko sa kasaysayan ng ating bansa. Ang dami po kasi naming project. Apo, gusto mo ba ng kwento? Talaga po ba, La? Katulad na lang po ng, kasaysayan. Saan nga yun? Yung po namin, yung pananakop po ng Amerikano, pananakop po ng Kastila, pananakop po ng Hapon. Ang daming isipin. Tamang-tama, Apo. Yung ikukwento ko sa'yo, sakto-sakto diyan. Talaga po ba, La? Oo, Apo. Ikukwento ko sa'yo ang kwento ni Margarita. Siya ay isang babae na nakasaksi sa iba't ibang pananakop sa Pilipinas. Sandali lang po! Bitawan mo siya! Wala akong kasalanan! Bitawan mo siya! Parang-awa mo na! Sila! Ipinanganak si Margarita noong huling bahagi ng panahon ng Kastila. Lumaki siya sa panahong pinaghaharian ng bayan nila ng mga praile at sundalo. Kailangan mong magsisi, Margarita. Ang pag-isip ng paghimagsik ay isang kasalanan laban sa Diyos at sa Hari. Kahit ang simpleng galit o pagdududa ay kasalanan sa ilalim ng kanilang batas. Sinakop nila ang kanyang kaluluwa tulad ng pag-aangkin nila sa kanyang katawan. Manuel! Mga Ginoo, maaari niyo ba ipahiwatig sa akin ang nilalaman ng pulyetang ito? Iyan din ang aming pinagtataka. Bakit nila hinahadlangan na mabasa natin ang nobela? Patid kong may lihim na tinatago ang nobelang ito. Pero, hindi tayo pwedeng patuloy sa ganito, Margarita. Darating ang araw, magiging malari tayo sa mga Kastila. Tutungo ang mga katipunero sa isang malawak at liblib na lupain na pagmamayari ni Don Francisco. Natitiyak kung ligtas na tayo sa lugar na ito. Malayo at hindi batid ng mga Kastila. Sigurado ko ba sa iyong mga sinasabi? Huwag kayong matakot, sapagkat kasama natin ang Diyos. Nababatid mo ba kung sino nagmamayari ng lupa nito? Huwag kayong mabahala, sapagkat isa siyang kaibigan, si Don Francisco. Takot na takot siya para sa buhay ni Manuel. Pero patuloy pa rin siyang tumutulong sa katipunan, kahit alam niyang nalalagay siya sa panganib. Nabalitaan mo bang binubuong lupo ni Andres de Castro? Oo, Manuel. Nabalitaan ko ito gamit ang pahayagan kaninang umaga. Magandang balita ito, dahil ito na ang panimula ng inaasam nating kapayapaan. Oo, tama ka. Bukas na bukas, ipaparoon ako sa opisina upang makiisa sa bubuo niyang lupon. Ginoo, maaari ko ba makita at makausap si Ginoong Andres de Castro? Ano bang kailangan mo sa kanya? Nais ko lang malaman na malinaw ang tungkol sa bubuo niyang lupon. Sige, sumunod ka sa akin.
Magandang hapon, Senyor De Castro. May gustong kumausap sa inyo. Sige, papasukin mo siya. Sige, pumasok ka na. Magandang hapon, Ginoong Andres. Ako nga pala si Manuel. At naparito ako para alamin ang binubuo mong lupon. Sige, makinig ka sa aking sasabihin. Nabuo ang lupon na ito sa kadahilan ng laganap na ang karahasan at kasamaan na dulot ng mga Kastila. Ako, kasama sina Teodoro, Valentin, Jose at Deodato ay napagpasyahan namin na buuin ang lupon na ito, naglalayong labanan ang mga Kastila at makamit ang kalayaan. Hanga ako sa katapangan na pinamalas mo, Senyor. Handa akong gawin na lahat para sa ating inang bayan. Patuloy na nag-uusap ang dalawa hanggang sa nakabuo ng desisyon si Manuel. Salamat sa oras mo, Senyor. Nagpasya ako na pamunuan ang aking kababayang sinasabi mo, lupon. Andito ako para makaisa sa kinakabit nating kalayaan. Salamat at may kababayan akong katulad mo. Inaasahan ko ang iyong pakikiisa para makamit na natin ang ating kalayaan. Para sa kalayaan. Para sa kalayaan. Dahil sa tapang na pinamalas ni Manuel at Andres, ay nakapit nila ang layunin nila sa tulong ng iba pang kasapi ng lupon. Nakuha nila ang kalayaan dahil sa pagtayo sa tama at paglaban ng buong tapang. Dugo, pawis at hirap ang dinanas ng mga Pilipino sa paglaban sa mga Kastila. Madami ang nawala ng buhay, kasama na si Andres. So nakamit po nila ang kalayaan? Oo, Apo. Eh, teka lang, Apo. Ano bang oras na? Naku, Apo, malalim na pala ang gabi. Sige na, matulog ka na. Sige po na, tutulog na po ako. Sige na, Apo ha, tutulog na. Huwag na kung ano ng mga gagawin dyan. Opo, la. Sige. Isangkot na naman kami na panibagong malan ako. Mukhang dadanasin na naman natin ang sinapit natin ng panahon ng mga Kastila. Dadana pa naman ang dugo sa kadahilanan ng digmaan. Nangako sila ng pag-unlad ng ating bayan at edukasyon para sa mga kabataan. Pero nakita ko ang totoo. Tais lang na lang sakupin ang isipan ng mga Pilipino. Huwag niyong kalimutan, may sarili tayong wika at mga kwento. Apo, bumangon ka na dyan, kakain na! Opo, la. Papariyan na po. La. So, Apo, bakit? Ako na naginip. Napadpad ako sa panahon ng mga Amerikano. Yung sinasakop na tayo. Hindi ba't napakasukulat na nangyari sa ating bayan nung panahon sila pa ang namumuno sa ating bansa? O siya, tara umupo ka na dun sa lamesa, tayo kakain na. Sige ko, kama na muna yung kwento. Dumating ang World War II. Sinakop tayo ng mga Hapon at mas naging mahirap ang buhay. Habang nasa pamumuno ng mga Amerikano ang ating bansa ay sinubukan din tayong sakupin ng mga Hapones. Ang pagmamalupit ng mga Hapones sa aming mga kababaihan. Margarita, magmadali ka. Hinahanap ng mga Hapon. Matago ko na ngayon din. Mga gawin na! Wala ka na ka! Sorry ka! Kardi! Sandali! Sandali lang po! Bitawan mo siya! Wala akong kasalanan! Bitawan mo siya! Parang-awa mo na! Pas sila! O Apo,
Nabusog ka ba? Opo, salamat po. Ayla, ano nga po palang sunod na nangyari? O siya, pagkatapos mo dyan, sumunod ka na lang sa akin sa salas. Sige po, La. Tulong! Tulong! Bitawan mo ako! Pakiusap! Pakiusap! Wag! Maawa ka sa akin! Ah! Nasaksihan ni Margarita ang madilim na kapalaran ng kanyang mga kapwa kababaihan. Ang kanilang mga sigaw na pilit kinikimkim ng takot. Ngunit sa kabila ng pagnanais niyang iligtas sila, nanatili siyang nakagapos ng kawalan ng pag-asa, habang ang kanyang puso ay unti-unting dinurog ng pagkabigo. Pedro, anak, mag-iingat ka. Batid ko, peligroso ang bago niyong misyon. Gabayan na kayo ng may kapal. Mag-iingat din po kayo, Inay. Manatiliin ka na lamang dito sa ating kampo. Dito ay mananatili kayong ligtas at malayo sa mga kaaway. Mga kasama, tayo na. Mga kasama, magsihanda! Nandiyan ang mga Hapon! Hoy!
Natapos ang labanan sa pagitan ng Hapon at mga Pilipino. Nagwagi ang ating mga kababayan, ngunit nabigo si Manuel. Sa kasamaang palad ay isa siya sa nagbuwis ng buhay. Kaawa-awang Margarita, hindi na niya mararanasan pang muli ang kalinga ng isang anak sa isang bansang malaya at mas payapa na. Si Margarita, pinuhos niya ang lahat. Oo, Apo. Dahil sa kanya at sa iba pang katulad niya, nandito tayo ngayon. Salamat pala sa pagtuturo sa akin. Walang anuman, Apo. Magandang araw po sa inyong lahat, mga guro at mga kaklase. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mahalagang aral mula sa kasaysayan ng ating bansa, ang moral lesson ng pagkamit ng kalayaan kahit na ilang beses tayong sinakop ng iba't ibang bansa. Ngayon, tayo ay nasa isang malayang bansa, pero hindi ibig sabihin na tapos na ang ating laban. Sa kasalukuyan, may mga bagong anyo ng pananakop na dapat nating labanan. Ang korupsyon, disinformasyon, at pang-aabuso sa kapangyarihan. Tayo mismo ang nagiging sanhi ng pagkawala ng ating kalayaan kapag pinipili nating manahimik sa harap ng mali. Paano natin mapapanatili ang kalayaan ay pinaglaban ng ating mga bayani? Una, maging mulat tayo sa mga issue sa ating paligid. Alamin ang katotohanan at huwag magpadala sa maling impormasyon. Pangalawa, makilahok sa demokratikong proseso. Bumoto ng tama, makiisa sa mga talakayan, at ipahayag ang ating mga opinyon. Pangatlo, labanan ng korupsyon at pang-aabuso sa anumang paraan na kaya natin. Sa pamamagitan ng pagiging tapat, responsable, at makatarungan. Noong panahon ng mga Kastila, Amerikano at Hapon, ang mga ninuno natin ay dumanas ng matinding hirap at pang-aapi. Kinuha ang kanilang mga lupa, pinatahimik ang kanilang mga boses at pinagkaitan ng karapatan. Ngunit kahit gaano kahirap ang kanilang sitwasyon, hindi sila sumuko.
Nagkaisa sila, lumaban at nagsakripisyo. Ano ay tinuturo sa atin ng kanilang pakikibaka? Ang moral lesson ay simple ngunit mahalaga. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay ng kusa. Ito ay pinaghihirapan, ipinaglalaban at pinangangalagaan. Ang kalayaan ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay sa atin ng dignidad at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa kalayaan, may boses tayo, may karapatan at may pagkakataong umunlad. Ngunit huwag nating kalimutan na ang kalayaan ay may kasamang responsibilidad. Tayo ang tagapagmana ng kalayaang ipinaglaban ng ating mga ninuno. Nasa ating mga kamay ang pagpapanatili nito. Huwag nating hayaan na masayang ang kanilang mga sakripisyo. Tandaan natin, sa pagiging mulat, sa pakikiisa, at sa pagiging responsable, hindi lang natin mapapanatili ang kalayaan, maisusulong pa natin ng isang mas makatarungan at mas maunlad na bansa. Maraming salamat po.